Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga tunay na health concerns na madalas hindi naintindihan ng maraming tao. Kung first time mo dito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para lagi kang updated. Sa totoo lang, marami sa atin ang nakakakita ng mabula na ihi, pero iniisip lang natin na normal o baka dahil mabilis umihi. Pero para sa akin, mahalagang bigyan natin ito ng pansin. Hindi para matakot, pero para maging aware. Kasi minsan, ang simpleng pagbabago sa itsura ng ihi ay pahiwatig ng mas malalim na problema sa katawan. Ang kaalaman ay hindi para mangamba, kundi para makaiwas. Ihanda natin ang sarili sa main topic, MGA posibleng sakit na may kaugnayan sa mabula na ihi. 1. Kidney disease, chronic kidney disease, CKD. Ang mga bato, kidneys, ang nagfi-filter ng dumi mula sa dugo. Kapag may sira ang kidney, tumatagas ang protina papunta sa ihi, tinatawag itong proteinuria. Ang protina ay parang sabon o foam-forming substance, kaya nagbubula ang ihi. Ang CKD ay pwedeng magsimula ng walang sintomas. Madalas lumalala sa mga taong may mataas na blood pressure, diabetes, family history ng kidney problems. Bakit mabula? Dahil ang protina ay hindi dapat kasama sa ihi. Kapag lumabas ito, nagre-react sa tubig, kaya nagkakaroon ng maraming maliliit na bula. 2. Nephrotic syndrome. Ito ang kondisyon kung saan sobrang daming protina ang lumalabas sa ihi dahil sobrang sira ang filtering units ng kidney. Karaniwang sintomas. Napakabula ng ihi, parang sabon, pamamaga ng paa, mata, mukha biglang pagdagdag ng timbang. Paliwanag, sa nephrotic syndrome, para bang may butas ang filter ng kidney. Dahil dito, buong protina molecules ay nakakalusot. Mas maraming protina, mas maraming bula. 3. Urinary tract infection, UTI. Kapag may impeksyon, nagkakaroon ng inflammation sa urethra o bladder. Pwede itong mag-produce ng mucus, white blood cells at bacteria na nagiging dahilan ng foam o bula sa ihi. Palatandaan, masakit kapag umiihi, madalas na pag-ihi, mabaho o malabong ihi. Bakit may bula? Ang nanlalaban na white blood cells plus bacteria, foaming reaction. 4. Sexually transmitted infection, STI, tulad ng gonorrhea o chlamydia. Ang mga STI ay pwedeng magdulot ng nana-mucus, pamamaga sa urethra. Kapag hinalo ito sa ihi, nagkakaroon ng foamy appearance. Babae at lalaki pareho pwedeng maapektuhan. 5. Diabetes, uncontrolled blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar, nasisira ang maliliit na blood vessels sa kidney. Ito ang unang nagdudulot ng diabetic nephropathy, isang kondisyon kung saan nagsisimulang lumabas ang protina sa ihi. Maagang palatandaan, mabula ang ihi, laging nauuhaw, madalas umihi. 6. High blood pressure, hypertension. Ang sobrang pressure sa ugat ay sumisira sa filtering system ng kidney. Dahil dito, naglalabas ng protina na uwi sa magkaroon ng foam sa ihi. Paliwanag, parang hose na masyadong mataas ang pressure, nagkakaroon ng microdamage. 7. Dehydration. Hindi ito sakit pero madalas kasama sa early sign ng kidney stress. Kapag kulang ang tubig sa katawan, mas concentrated ang ihi, kaya mas madaling mag-foam kapag tumama sa toilet bowl. Paliwanag kung bakit, mataas ang specific gravity ng ihi, kaya parang thick na liquid mas bumubula. 8. Preeclamp sa buntis. Sa mga buntis, ang proteinuria ay delikadong senyales ng preeclampsia. Bakit nagkakabula? Dahil tumataas ang protina sa ihi at nagkakaroon ng problema sa kidney function ng buntis. 9. Amyloidosis. Isang rare condition kung saan naipon ang abnormal protein sa organs, kabilang ang kidney. Dahil dito, nasisira ang filtering system at tumutulo ang protina sa ihi, foamy urine. 10. Vesicocolic fistula, connection ng bituka at bladder. Rare pero posible. Kapag nagkaroon ng butas o connection ng bituka at pantog, humahalo ang hangin sa ihi. Resulta, bula, amoy teng ihi, UTI paulit-ulit. 10 dahilan bakit mabula ang ihi. 1. Paglabas ng proteinuria. Ito ang pinaka-common. Kapag may protina sa ihi, automatic nagbubula dahil protein foams easily. 2. Mabilis na pag-ihi. Kapag sobrang lakas ng stream, hindi dahil sa sakit, kundi dahil tumatalbog ang ihi sa tubig at nagkakaroon ng temporary foam. Dehydration, makapal ang ihi. Mas concentrated na ihi, mas madaling bumula. 4. UTI, may mucus bacteria, foaming. 5. STE, may nanas, inflammation, foamy urine. 6. Heart-related kidney stress. Kapag humihina ang puso, naapektuhan ang blood supply ng kidney, naglalabas ng protina. 7. High-protein diet,
kung puro karne, whey protein o supplements, may sobra sa blood, napupunta minsan sa ihi, foam. 8. Kidney inflammation. Namamaga ang filter ng kidney, tumatagas ang protina, mabula ang ihi. 9. Chemical contamination. Kung may sabon sa bowl, bleach, o cleaners, tumutugon sa ihi at nagbubula. 10. Medication side effects. May ilang gamot na nagdudulot ng kidney stress, proteinuria, foamy urine. Halimbawa, NSAIDs, madalas na painkiller, some antibiotics, chemotherapy drugs. Ngayon, dumako tayo sa mahalagang bahagi, mga natural at practical na paraan para mabawasan ang sintomas at mapangalaga ng kidney at urinary health. Tandaan, hindi ito kapalit ng check-up, lalo na kung matagal na ang problema. Uminom ng tamang dami ng tubig. Madalas, ang simpleng kulang sa tubig ay nagdudulot ng concentrated na ihi, kaya nagbubula. Kailangan ng tamang dami, hindi sobra. Paliwanag, kapag sapat ang tubig, nababawasan ang strain sa kidney at nalalabnawan ang ihi kaya hindi nag-form ang bubbles. Kapag kulang, mas concentrated ang ihi. Gawin, target 6 to 8 glasses per day, mas marami kung mainit o nag-ehersisyo. Tingnan ang kulay. Kung dark yellow, dagdagan pa ang tubig. 2. Pagbawas sa pagkain ng sobrang protina. Kapag sobra ang karne, itlog o whey protein, nabibigatan ng kidney. Ang sobra ay maaring mapunta sa ihi at magdulot ng bula. Gawin, iwasan ang meat-heavy meals. Damihan ang gulay at prutas. Kung gumagamit ng protein shakes, bawasan kung hindi kailangan. 3. Pag-inom ng cranberry juice o coconut water. Hindi ito gamot pero natural na nakakatulong sa urinary tract. Paliwanag, ang cranberry ay may pro-anthocyanidins na tumutulong pigilan ang bakterya na dumikit sa urinary tract. Samantala, ang coconut water ay nakakatulong sa hydration at electrolyte balance. Gawin, 1 glass day ng unsweetened cranberry juice o 1 to 2 cups ng fresh buko juice. 4. Pag-iwas sa maalat at processed foods. Ang alat ay nagpapaas ng blood pressure at maaring magresulta sa proteinuria at foamy urine. Gawin, bawasan ang instant noodles, canned goods at junk foods. Pumili ng fresh. Gumamit ng herbs at lemon bilang pamalit sa asin. 5. Warm compress para sa bladder discomfort kung may UTI-like symptoms. Hindi nito ginagamot ang UTI, pero nakakatulong magpababa ng sakit at spasm sa pantog. Gawin, maglagay ng warm towel sa ibabang tiyan ng 10 to 15 minuto. Huwag masyadong mainit. 6. Pagdagdag ng anti-inflammatory foods. Kung ang mabula na ihi ay dulot ng inflammation, nakakatulong ang mga pagkaing may natural anti-inflammatory effects. Mga halimbawa, turmeric o luyang dilaw, ginger, green tea, at omega-3 foods tulad ng salmon, sardinas at mackerel. 7. Iwasan ang pagpigil ng ihi. Ang sobrang pagpigil ay nagdudulot ng pressure at irritation. Tumataas ang tsansa ng UTI at foamy urine. Gawin, umihi kada 3 to 4 oras at panatilihing relaxed ang bathroom routine. Subukan din ang double voiding. Bonus hygiene tips, iwasan ang splash foam, umupo kung posible itutok sa gilid ng idoro at siguraduhing walang bleach o cleanser residue bago umihi. Protektahan laban sa UTI. Magpunas mula harap at talikod, umihi pagkatapos makipagtalik at magsuot ng breathable na underwear. Daily basics. Manatiling hydrated, gumalaw araw-araw, unahin ang tulog, at kontrolin ang stress para sa BP at blood sugar. Home check-in. Kung nawala ang bula sa loob ng 24 to 48 oras matapos ayusin ang hydration, malamang hindi seryoso. Pero kung araw-araw pa rin, lalo na kung may pamamaga, pagkapagod, mataas na BP, sakit o lagnat, magpa-urinalysis at kumonsulta sa doktor. Kung nakaranas ka ng mabula na ihi paminsan-minsan, hindi ito automatic na sakit. Pero kung araw-araw, madalas o parang soap suds, mas mabuting magpa-urinalysis para sigurado. Tandaan, mas okay ang maagap kaysa huli na ang lahat. Kung may natutunan ka sa video na ito, please like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panood, ingat palagi, at sana lagi kayong healthy.